Magandang araw mga busing. Ito magbabalik si Ma'am Plabs TV. Pasensya na kayo kung ilang taon akong hindi nakapag-upload dahil medyo inuna ko muna yung trabaho ko dahil nagretiro ako nakaraang taon. Ito, retirado na ako. Baka tuloy-tuloy na yung paggawa ko ng mga video. Kaya ito yung una kong in-upload. Gumagawa ko ng isang lababo dahil lilipat ko yung lababo ko. Yan, nagpapalitada pa lang ako. Bali yung hollow block hindi ko na pinakita, dito ko na lang sa palitada. Yan, kakaiba ito na sa lahat ng lababo na aking ginawa sa tanan buhay ko na bilang mason. Mula na nagmason ako, ngayon lang ako gumawa ng lababo na kakaiba sa lahat. Kahit sa mga mason na sa ngayon at sa mga unang mason, magtataka sila nga nakagawa pala ng ganitong lababo na yung walling crazy cut din. Pwede palang crazy cut yung walling. Yan, yung mga basag na tiles ang kinabit ko sa mga wall, sa ilalim ng lababo at saka sa taas ng lababo sa countertop. Puro basag na tiles yung aking kinabit. Pero yung sa ilalim ng lababo, yung ginamit kong grout yan, siminto lang, hindi white cement. Dito lang ako gumamit ng white cement sa countertop, yung sa wall na tiles na basag na kinabit ko. Yan, kailangan lang pag nagkabit tayo ng ganitong tiles na mga basag, maganda yung pagkapalitada, pantay, para pantay-pantay yung ating mga tiles na ikakabit. Tsaka yung tiles natin ikakabit, puro parehas ang nipis. Pwede yung mga 8x8, 8x30, yan, pwede yan dahil maninipis yun. Pero wag na tayo magkakabit nung 30x30 at saka yung 60x60 dahil mas uumbok yan, lalampas yan sa mga ibang tiles na basag. Kaya yung ginawa ko. Tsaka kailangan ibabad natin sa tubig yan dahil puro ceramic yan yung 8x8 tsaka yung 8x30, yung 8x12 na na panguling ng tiles mga sinauna. Pero yung kapal niya puro parehas lang. Yan, bali yung mga nakaangat, yung mga bakal na nakaabang na naka-mounted yan sa hollow block, para pag naggawa tayo nung countertop buhos, may bakal na nakaabang na. Yan, yan ang ginawa ko. Pinahiran ko na ng puro yan. Tapos yung binabad ko na mga basag na tiles, ididikit ko na lang dyan. Yan, ganun ang diskarte sa pagkabit ng mga basag na tiles. Kasi kung yung mga buo ikakabit natin, mga buong tiles, tapos babasagin natin, hindi hindi magpuproparehas yung bawat area yung kulay Kaya ang ginawa ko, binasag ko muna yung mga 8x8 na mga damage, tsaka yung 8x12 binasag ko muna bago ko, tapos pinaghalo-halo ko para pagdadampot ko iba-ibang kulay, para magandang tingnan pagdating ng na grout na natin pag na-finish na. Yan, yan, makikita nyo iba-ibang kulay. Yan, yan ang mga tiles na 8x8 tsaka yung 8x12. Ano lang yan, mura lang pagkakuha ko nyan, 2 piso lang yung 8x12. Tapos yung 8x8 150 kuha ko sa malaking tindahan ng tile center dito sa malapit sa amin.
dito sa may congressional. Yan. Tapos yung hindi ko kakabitan na tapat, tatabaan kasi ng cabinet yan eh. Yung cabinet na para sa mga condiments. Yan. Tapos yung butas noon, para sa exhaust yan, palabas. Tubo ilalagay ko dyan na D4. Para maganda yung buga palabas nung exhaust. Yan. nasa ilalim ng pinaka sahig ng cabinet yung exhaust natin. Sisil natin yung lugar dyan para yung hangin puro ilalabas lang doon sa labas. Yan pala, nag-grout na ako. Grout na white cement. Yung ibaba niyan, simento lang ang i-grout ko. Tsaka pala, pag nag-grout tayo mga busing, kailangan manipis lang yung ano natin. Gumamit tayo ng rudilang bakal o kaya kutsarang simento. Pahid natin ng husto. Kailangan manipis lang yung sa ibabaw ng mga basag na tiles para pag pinunasan natin ng tuyo, madaling matanggal. Parang ano lang, parang alikabok lang pag oras na pinunasan natin. Dahil wag tayong gagamit ng basahan na basa dahil naglulusak tayo tsaka nauuka yung mga gap niya, nauuka. Kaya ang gawin natin pag oras na ganun, yung tuyong basahan ang gagamitin natin bago natin punasan. Pag natuyo na yan, yung grout natin, tsaka natin punasan ng tuyong basahan para yung mga nasa pagitan ng mga tiles na grout hindi mauka. Dahil pag basa yung ginamit natin dyan, nauuka yung mga gap. Kaya ginagawa ko, tuyong basahan ang ginagamit ko. Pag nagpunas na ako ng grout, pinatutuyo ko muna bago ko punasan. Pero hindi yung basta tuyong-tuyo ha. Yung inabot ng kinabukasan na matigas na yun. Kailangan mga ilang oras lang, mga 1 oras bago mo punasan na. Dahil pag inabot mga 3 oras na matigas na. Yan. Tsaka pala yung baba, bago ako mag-tiles sa flooring nung ilalim ng lababo, ang kinakabit ko muna yung siding, yung gilid. Pinaka-siding, di ba? Yung siding niya sa bungad ng cabinet may tiles na nakakabit yan. Kailangan unahin natin yun para pagdating ng ikabit natin yung tiles na ibabaw, punong-puno. Dahil karamihan dyan nababasag dahil hindi napupuno yung pag inuuna yung flooring tapos ikakabit mo yung siding. Bumababa yung halo noon doon sa labi. Kaya nangyayari, ano yun, parang ampaw. Pag oras na pinatungan mo na mabigat, karamihan dyan nabubungi yan sa tapat ng mga pintuan ng cabinet. Kaya ginagawa ko dyan, inuuna ko muna yung pinaka siding ng tile sa ilalim bago ko patungan ng tile sa ibabaw. Yan pala, ginahid ko lang yung tubular para diretso yung ikakabit ko na siding dyan sa ilalim ng lababo. Dahil kailangan yung pintuan ng cabinet magpanugma, magtapat mismo dyan ang pinaka-stopper niyan eh. Pag oras na binubuksan, stopper niyan. Yan yung pinaka-baseboard. Baseboard yan ng pintuan ng mga cabinet. Cabinet sa ilalim ng lababo. Yan, kinabit ko na yung 60x60 sa ilalim ng lababo. Yan. Mura lang pagkakuha ko niyan, 60x60, 35 lang mga busing. Dahil pag na bumibili ako sa malalaking tindahan ng tiles, sinasabi ko yung reject lang ang bibiling ko. Dahil maganda naman yung reject eh, kung timbungi lang sa dulo eh. Tapos yung 60x120, ang kuha ko lang, alam nyo mga busing, 70 lang, 70, 70. Yan ang kuha ko lang. Samantala, ang nagkakalagay yan bawat isa sa mga malalaking tile center, nakakalagay ng pinakamababa 600 ang isa. Yan, 4 ang binili ko, dito 80 lang.
Tapos yung 60 by 60, ang kuha ko lang 140 lang ang apat. Ganun kamura lang ang pagkuha ko. Kaya halos di ako gumastos diyan ng malaki sa lababo ko eh. Ang nagastos ko lang diyan simento, buhangin, tsaka yung bakal, tubular. Pero sa tiles, wala pa 500 yung nagastos ko sa tiles. Yan. Bali yung poste nung pinaka-poste nung pintuan ng cabinet, yung frame, kinabit ko na, winilding ko na. Dahil yung frame natin dyan, tubular, hindi tayo gumamit ng kahoy. Nakapix na yan dun sa pagbuhos natin. Dahil maglalagay tayo ng tiles dyan sa lobby niya sa may pintuan ng cabinet para yung ilalim malinis. Titihaya natin yung tiles dyan. Titihaya natin, tapos bago natin buhusan. Pag tinihaya natin, lalagay natin tile frame. Pagkalagay ng tile frame, lagay ng halo. Yung purong halo huwag yung kahit haluan mo kunting buhangin lang. Yan. Pagkalagay mo tile frame, lagay mo na yung halo. Tapos pagkalagay mo ng tile frame, ipatong mo na rin yung pinaka siding dyan sa countertop para pagpatong mo nung 60 by 120, matigas na yung siding mo, pati yung tile frame mo sa ibabaw. Yan, lagay ko na yung tile frame. Tapos binuhusan ko na. Pagka nabuhos na yan ng dos, tsaka ko naman ikakabit yung 5 cm na tinabas ko na tiles na 120 yung haba, yung pinaka siding dyan. Yan ang unang-unahin ko ikabit bago ko ilapat yung countertop. Patitigasin ko muna yung ikakabit kong siding dyan, pati yung tile frame, para talagang pulido yung bungad, wala kang makikitang siwang. Kasi makikita mo yung pag sinasabay yung tile frame, minsan umaangat, minsan hindi nakakapit pag sinasabay-sabay sa pagkabit. Kaya ang ginagawa ko niyan, kinabukasan ko na kinakabit yung countertop na tiles. Pinatitigas ko muna yung pinaka-siding dyan sa bungad ng lababo, kasama na yung mga tile trim. Kasi yan naka-tile trim yung ilalim, naka-tile trim din yung ibabaw. Dahil yung ilalim yan, yung tiles niya nakatihaya mula doon sa frame nung lababo sa ilalim, yung frame na tubular. Dahil yung mga bakal naman doon sa mga pang-suporta doon sa buhos natin, naka-welding niya sa tubular eh. Yan, tatabasin na natin yung pan-siding natin dyan. Para ipatong natin dyan sa gilid ng tile trim. Yan. Yan. Sinukat ko na oh. Yung 5 cm yan, ang lapad lang yan. Yan. Tinabas ko na. Yan. Tapos basahin natin muna bago natin ilagay yung puro ilalagay natin dyan para kapit na kapit. Binasa ko yan yung yung tinabas ko na 5 cm na tiles bago ko lagyan ng mortal. Tapos pagkalagay ng mortal, lalagay ko na yung tile trim. Yan, yung tile trim natin sa ibabaw, para kinabukasan ng umaga ikakabit ko na yung countertop. Matigas na, hindi nagagalaw yung tile trim, sigong sigo, wala kang makikitang sabit. Yan, yung butas nung sagas, yan nakikita nyo, binutasan ko na. Yan, pinapattern ko muna yan, baka may sabit to sa wall, may kailangan tabasin. Tatanggalin ko rin yan dahil para pahira ng puro bago natin ilagay yan sa halo.
Dahil yan, yung buhos natin na matigas na, pinatungan pa natin yan ng halo na medyo matapang na. Yung halo na may buhangin. Yan. Yan. Tapos ipapatong na natin doon sa halo natin na mortal. Para kapit na kapit siya.